So muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magbabasa ng dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na po tayo sa Deuteronomy chapter 32 at ang akin pong isi-share ay dito po sa chapter 32 verses 1 to 7 at sinasabi nga po sa talatang ito, pakinggan mo langit ang aking sasabihin, unawain mo lupa ang aking bibigkasin. Pumapatak nawang gaya ng ulan ang aking ituturo. Ang salita ko naway tulad ng hamog na namumuo, upang halamay didiligan at damoy tumubo, sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin, ang kanyang pangalan ay inyong dakilain. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya ay Diyos na tapat at makatuwiran. Dadapwat ang Israel sa kanya ay nagtaksil, di na karapat-dapat na mga anak ang turing dahil sa pagkakasala nila at ugaliing suwail. O mga mangmang at hangal na tao, ganyan ba susuklian ang kabutihan sa inyo ni Yahweh na inyong Ama at sa inyo'y lumikha at nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa. Last verse, alalahanin ninyo ang mga lumipas na panahon, ang mga salinlahi ng mga nagdaang taon. Tanungin ninyo ang inyong ama, kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 32 verse 8 hanggang 15. Nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang mana, ng kaniyang ihiwalay ang mga anak ng tao, kanyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan ayon sa bilang ng mga anak ng Israel, sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan, si Jacob ang bahaging mana niya. Kanyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang, kanyang kinanlungan sa palibot, kanyang nilangap, kanyang iningatang, parang salamin ang kanyang mata, parang agila na kumikilos ng kanyang pugad, na yung sa kanyang mga inakay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak, kanyang kinukuha, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ang Panginoon na mag-isa ang pamatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama niya. Ipinaari sa kanya ang mataas na dako ng lupa at siya'y kumain ng tubo sa bukid at ang kanyang pinahitit ng pulot na mula sa bato at ng langis na mula sa batong pinkian, ng mantika ng baka at ng gatas ng tupa na may taba ng mga kordero, at ang tupang lalaki sa basan at mga kambing na may taba ng mga butil sa trigo, at sa katas ng ubas ay umiinom ka ng alak. Ngunit tumaba si Jeshurun at tumutol. Ikaw ang tumataba, ikaw ang lumalapad, ikaw ay naging makinis ng makaay. Kanyang pinabayaan ang Diyos na lumalang sa kanya at iniwalang kabuluhan ang bato sa kanyang kaligtasan. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay chapter 32, Deuteronomy verse 16-22. Siya'y kinilos nila sa paninibugho sa ibang mga Diyos. Sa pamamagitan ng mga karumaldumal, minungkahi nila siya sa kagalitan. Kanilang inihain sa mga demonyo na hindi Diyos.
sa mga Diyos na hindi nila nakikilala, sa mga bagong Diyos na kalilitaw pa lamang na hindi kinatakutan ng inyong mga magulang. Sa batong nanganak sa iyo ay nagwalang bahala ka at iyong kinalimutan ang Diyos na lumalang sa iyo. At nakita na ng Panginoon at kinayamutan sila dahil sa pamumungkahi ng kaniyang mga anak na lalaki at babae. At kaniyang sinabi, aking ikukubli ang aking mukha sa kanila. Aking titignan kung anong mangyayari sa kanilang wakas, sapagkat sila'y isang napakasamang lahi na mga anak na walang pagtatak-tapat. Kinilos nila ko sa paninibugho doon, sa hindi Diyos. Kanilang minungkahi ako sa galit, sa kanilang mga walang kabuluhan, at akin sila kikilusin sa paninibugho sa mga hindi bayan. Aking ipinamumungkahi sila sa galit sa pamamagitan ng isang mangmang sa bansa, sapagkat may apoy na nagalab sa aking galit at nanginingas hanggang sa Sheol, at lalamunin ang lupa sangpo ng tubo nito, at paniningasan ng apoy ang mga tungtungan ng mga bundok. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy Kapitulo 32, versikulo 23 hanggang 29. Ito po ay para kay Sis Hasmin Buenaflor and family. Ito po ang sinasabi. Aking dadaganan sila ng mga kasamaan. Aking gugugulin ang aking busog sa kanila. Sila'y mga pugnaw sa gutom at lalamunin ng maningas na init at ng mapait na pagkalipol, at ang mga ngipin ng mga hayop ay susunugin ko sa kanila, sangpo ng kamandag ng nangagsisiusad sa alabok. Sa labas ay pipighatiin ng tabak, at sa mga silid ay kakilabutan. Malilipol kapwa ang binata at dalaga. Ang sanggol, sangpo ng lalaking may uban. Ay aking sinasabi, aking ngalatin sila sa malayo. Aking papaglilikatin sa mga tao ang alaala sa kanila. Kundi aking kinatakutan ang mungkahi ng kaaway. Baka ang kanilang mga kalaban ay humatol ng mali. Baka sa kanilang sabihin, ang aming kamay ay tanghal at hindi ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito. O kung sila ay mga pantas sa kanilang tinatalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang wakas. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy Kapitulo 32, versikulo 30 hanggang 36. Ito po ang sinasabi. Kung paanong hahabulin ng isa ang 1,000 at ang dalawa ay magpapataka sa 10,000, malibang ipagbili sila ng kanilang bato at ibigay sila ng Panginoon. Sapagkat ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating bato, kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom. Sapagkat ang kanilang puno ng ubas ay mga puno ng ubas sa Sodoma at sa mga parang ng Gomora. Ang kanilang ubas ay ubas ng Apdo, ang kanilang mabuwig ay mapait. Ang kanilang alak ay kamandag ng mga dragon at mabagsik na kamandag ng mga ahas. Di ba ito'y nagtatago sa akin na natatakan ng aking mga kayamanan? Ang paghiganti ay akin at gayon din ang ganting pala sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit, at ang mga bagay na darating sa kanila ay nangagmamadali.
sapagkat hatulan ng Panginoon ang kanyang bayan at magsisisi dahil sa kanyang mga lingkod. Pagka kanyang nakitang ang kanilang kapangyarihan ay nawala at wala nang natitira na natatakpan o naiwan. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Deuteronomy chapter 32 verse 37 to 44. At pagkatapos ay magtatanong ang Panginoon sa kanyang mamamayan, nasaan na ngayon ang inyong mga Diyos, ang batong kanlungan ninyo, nasaan na ngayon ang inyong mga Diyos na kumakain ng taba at umiinom ng alak na inyong handog. Magpatulong kayo sa kanila at gawin ninyo silang proteksyon. Tingnan ninyo ngayon. Ako lang ang Diyos, wala nang iba pang Diyos maliban sa akin. Ako ang pumapatay at ako ang nagbibigay buhay. Ako ang sumusugat at nagpapagaling at walang makatataka sa aking mga kamay. Ngayon itataas ko ang aking mga kamay at manunumpa. Ako na nabubuhay magpakailanman. Hasain ko ang aking espada at gagamitin ko ito sa aking pagpaparusa. Gagantihan ko ang aking mga kaaway at pagbabayarin ang mga napupuot sa akin. Dadanak ang kanilang dugo sa aking pana at ang aking espada ang papatay sa kanilang mga katawan. Mamamatay sila pati na ang sugatan at mga bilanggo. Mamamatay pati ang kanilang mga pinuno, mga bansa. Purihin niyo ang mga mamamayan ng Panginoon sapagkat gaganti ang Panginoon sa mga pumatay sa kanyang mga lingkod. Gaganti siya sa kanyang mga kaaway at lilinisin niya ang kanyang lupain at ang kanyang mamayan. Ito ang inawit ni Moses kasama si Joshua sa harapan ng mga Israelita. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babasahan ko po si Ate Los ng Deuteronomy chapter 32 verse 45 to 52. At tinapos ni Moises na salitain ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel. At kanya sinabi sa kanila, ilagalak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita ng aking pinatutuhanan sa inyo sa araw na ito na inyong iuutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito. Sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat inyong kabuhayan at sa bagay na ito ay inyong palalonin ang inyong ipinagtatawid ng Jordan upang ariin. At sinalita ng Panginoon kay Moises ng araw din yaon na sinasabi, sumumpa ka sa bundok na ito ng Abarim sa bundok ng Nebo na nasa lupain ng Moab, na nasa tapat ng Jericho at masdan mo ang lupain ng Kanaan na aking ibinigay sa mga anak ng Israel na pinakaaari. At mamamatay ka sa bundok na inyong sinampa at malakip ka sa inyong bayan gaya ni Aaron na inyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor at nalakip sa kanyang bayan. Sapagkat kayo sumalangsang laban sa akin sa gitna ng mga anak ng Israel sa tubig ng Mereba ng Sidis sa ilan ng Sin, sapagkat hindi ninyo ako inaaring banal sa gitna ng mga anak ng Israel. Sapagkat iyong matatanaw ang lupain sa harapan mo, ngunit dooy hindi ka makakapasok sa lupain na aking ibinigay sa mga anak ng Israel. Amen.